Hindi alam ng aking asawa at anak na babae na nakatali ako sa isang sistema na kung saan, kung gaganapanan ko ang papel ng isang asawa at ama sa loob ng 5 taon, ang tunay kong pamilya sa tunay na mundo ay muling mabubuhay. Tahimik kong tiniis ang kanilang panlalamig sa loob ng 5 taon, at sa wakas, dumating ang araw na natapos ko ang misyon. Natanggap ko ang abiso na maaari na akong umalis sa mundong ito. Kapatid, mayroon kang 3 araw para magpaalam sa lugar na ito. Sa huling 3 araw na iyon, ako'y naging perpektong modelo sa kanilang paningin. Gusto nilang mag-ina na kainin ang paboritong pagkain ng aking dating kasintahan, at agad akong tumango at pumayag. Ngunit hindi sila sanay sa aking pagiging masunurin at mapagbigay. Sa huli, gusto kong bumili ng ilang gamit na ibabalik sa aking lumang mundo. Pinagtawanan ako ng aking mga kaibigan, bibili ka ng ganito karami. Uwi ka bang probinsya para magdiwang ng Pasko? Umiti ako at tumango. Malapit na akong umuwi. Biglang tumingin sa akin si Ethu Win Khan, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi pa nakikitang pagkatakot. Juan de la Cruz, hindi ba't ulila ka? Maliban sa akin, may iba ka pa bang pamilya? Tumawa ako ng mahina at sinabing, nagbibiro lang ako. Pagkarinig nito, nakahinga siya ng maluwag. Wala na akong ipinaliwanag pa. Isang araw na lang at aalis na ako. Ngayon ang aking kaarawan. Binili ko ang aking sarili ng isang cake. Ito ang huling kaarawan ko sa mundong ito. Kahit na ako lang mag-isa, gusto kong ipagdiwang ito. Habang naghahanda akong maghiling, biglang tumunog ang doorbell. Sa labas ay ang assistant ni Ethu Win Khan. Hindi siya nagsalita ng marami, binigay lang niya sa akin ang isang kahon. Ito ang damit na ipinadala ni Ma'am Ihi. Sinabi niya na pumunta ka sa room 502 ng E-White Hotel para hanapin siya. Pagkasabi nito, umalis na ang assistant. Hindi ako makatanggi, kaya bumalik ako sa kwarto para magpalit ng damit at nagmadaling pumunta sa address na ibinigay sa akin. Pagdating ko doon, natuklasan ko na ito ay isang birthday party. Akala ko sa wakas ay naaalala na nila na ngayon ang aking kaarawan, at medyo naantig ako, ngunit pagkatapos ay nakita ko si Ricardo Dalisay na tumatawa at lumapit sa akin. Cruz, sa wakas ay dumating ka na. Kasunod ni Ricardo ay sina Ethu Win Khan at Ana. Nang makita nila ako, agad nagbago ang kanilang mga mukha. Sumimangot si Ethu Win Khan, at nagreklamo si Ana habang hinihila ang manggas ni Ricardo. Daddy, bakit mo siya dinala dito? Sinulyapan ako ni Ricardo, at ang kanyang tono ay medyo mayabang. Narinig ko na ngayon din ang kaarawan ni Cruz, kasabay ng akin. Masyadong malungkot na mag-isa sa bahay, kaya inimbitahan ko siya para magsaya. Pagkatapos niyang sabihin ito, itinuro niya ang mahabang mesa sa gitna ng party room. Ito ay puno ng malalaki at maliliit na kahon ng regalo. Lahat ito ay mga regalo na inihanda ni na Win Khan at Ana para sa akin. Napakarami. Hindi ko matatanggap lahat. Cruz, gusto mo bang makita kung may gusto ka? Maaari ko ring ibigay sa iyo. Kaarawan mo naman at walang regalo, nakakaawa. Napansin ko ang kanyang pagyayabang, kaya mahina akong umiling at hindi na sumagot. Hindi na kailangan. Kung regalo iyan para kay Ms. Dalisay, panatilihin na lang niya iyon. Nang mapagtanto niya na hindi ako magpapadala sa kanyang panunukso, hindi rin nagalit si Ricardo. Lumapit siya sa maraming palapag na birthday cake at tumawa. Kung hindi mo kailangan ng regalo, maghiling ka na lang. Iniisip ang hiling na naantala kanina, hindi na ako tumanggi pa. Ipinagdikit ko ang aking mga kamay at pumikit, tahimik na naghihiling sa aking puso. Hiling ko na sana hindi ko na muling makita ang mag-ina ni Ethu Win Khan at Ana. Pagkatapos kong maghiling, wala pa ring balak si Ricardo na bitawan ako. Nagpanggap siyang nagtataka at nagtanong, Cruz, ano ang hiling mo? Bakit hindi mo sabihin? Bago pa man ako makapagsalita, tumunog na ang matatag na boses ni Ana. Ano pa bang hihilingin niya? Taon-taon, lagi niyang hinihiling na maging ligtas at masaya kami ni Mommy. Siguradong iyon din ang hihilingin niya ngayong taon. Bagamat walang sinabi si Ethu Win Khan sa tabi niya, nakita ko sa kanyang mga mata na ganoon din ang iniisip niya. Wala rin akong balak na magpaliwanag pa. Hayaan na lang silang magkamali. Makababawas pa iyon ng maraming abala. Tumawa si Ricardo at binigay sa akin ang isang baso ng tubig.
Cruz, nagkataon nga naman na magkasabay ang ating kaarawan. Inumin natin ang lahat. Siguradong hindi ka tatanggi, Cruz, hindi ba? Pagkarinig niya na sinabi niya iyon, agad akong pinalibutan ni na Win Khan at Ana. Ang kanilang mga mata ay nagbabantay na nakatingin sa akin. Medyo natatawa ako. Umiti ako ng mahina at itinaas ang aking baso para magtoast kay Ricardo. Hindi pa tapos ang birthday party. Pagkatapos kong magtoast, may iba pang lumapit para mag-imbita kay Ricardo na uminom. Masaganang nakipag-usap si Ricardo sa mga bisita. Sina Win Khan at Ana ay palaging nasa tabi niya, naglalagay ng alak at pagkain para sa kanya. May nakapansin sa akin na nag-iisa sa isang sulok at tumingin sa mag-ina sa tabi ni Ricardo, kaya nagsimula silang magbulungan. Ang bait ni Ma'am Isi kay Miss Dalisay. Masyadong mabait. Hindi man lang niya pinapansin ang kanyang asawa. Palaging nasa tabi ni Miss Dalisay. Paano naman kasi si Miss Dalisay ang white moonlight ni Ma'am Isi? Kung hindi umalis ng biglaan si Miss Dalisay noong mga nakaraang taon, hindi naman makakasingit si Juan de la Cruz. Sa tingin ko, dapat na siyang makipag-divorce ng mas maaga para hindi na umabot sa puntong magkakagulo sila. Kailangan ding tingnan kung kaninong bahay nakatira ang kanyang pamilya. Paano niya tatanggihan ang pagiging asawa ng anak ng isang mayamang pamilya? Hindi gaanong kalakas ang bulungan, kahit na nakatayo ako sa isang sulok, narinig ko pa rin itong malinaw. Ngumiti ako. Hindi na nila kailangang magmadali pa. Sa lalong madaling panahon, tuluyan na akong mawawala sa kanilang buhay, mawawala sa mundong ito. Sa pagkakataong ito, biglang naging maingay ang party hall. Tumayo ako at natuklasan na biglang sumasakit ang tiyan ni Ricardo. Nagmadali si Win Khan na tawagan ang kanyang personal na doktor. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na si Dalisay ay may mga sintomas ng pagkalason at dapat na agad na dalhin sa ospital para magpagamot. Pagkarinig nito, agad na naging napakasama ang mukha ni Win Khan at inutusan ang mga tao na dalhin si Ricardo sa party hall. Bago umalis, nag-iwan lang siya ng isang malamig na pangungusap. Imbestigahan ninyo kung sino ang gumawa nito. Nasira ang party, kaya isa-isa ring nagsyalis ang mga bisita. Umuwi na rin ako sa mansyon. Akala ko wala akong kinalaman dito, at kailangan ko lang maghintay hanggang sa oras na ibabalik ako ng sistema sa tunay na mundo. Hindi ko inaasahan na sa hapon, ilang gwardiya ang sumugod at dinala ako sa harap ni Ricardo. Juan de la Cruz, sinabi ko na. Hanggat gumagawa ka ng tama, hindi ko gagalawin ang iyong posisyon, ngunit paulit-ulit kang nakikialam. Napakatigas talaga ng ulo mo. Galit na galit din na tumingin sa akin si Ana. Juan de la Cruz, ang sama-sama mo. Kaya mo palang lasunin ang daddy ko. Dahil biglaan akong dinala doon at nagsimula ng magalit ang mag-ina, doon ko lang nalaman ang dahilan. Inakala nila na ako ang naglason kay Ricardo. Galit akong nagpaliwanag. Hindi ako ang gumawa noon. Hindi ko na kailangang lasunin si Ricardo dahil aalis na ako sa mundong ito. Kahit nagalit ako sa kanya, lagi silang nasa tabi niya. Paano ko siya malalason? Hindi sila naniniwala sa aking mga paliwanag. Agad na lumingon si Win Khan kay Ricardo. Ang kanyang boses ay lumambot at may kasamang pag-alo. Anong gusto mong gawin sa kanya? Hindi kita pipigilan. Isa pa rin naman siyang asawa. Hindi rin ako maaaring makialam. Hayaan mo na lang siyang manatili sa akin ng isang araw. Hihintayin ko siyang umamin. Tumingin si Ricardo sa akin na hinahawakan ng mga gwardiya at ang mga sulok ng kanyang bibig ay umangat sa isang mapagtagumpay na ngiti. Akala ko papayag sila kaagad, ngunit naghintay ako ng mahabang panahon at walang sagot. Lumingon siya at nakita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Win Khan. Si Ana ay tila nag-aalinlangan din, Daddy. Bakit mo siya gustong manatili ng isang araw? Hindi ako papatay ng kahit na isang langgam. Gusto ko lang makipag-usap para magbago siya. Kahit na sinabi niya iyon, sa ilang kadahilanan, ang puso ni Win Khan ay nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit sa huli, marahil dahil sa tingin niya na may katuturan ang kanyang sinabi, o dahil ayaw niyang saktan siya, pumayag pa rin siya, at nagpaalala lang ng mabuti. Agad mong ibalik ang taong iyon. Kahit si Ana ay nag-atubiling umalis. Sa huli, hindi siya mapakali at nagpaalala na tiyakin na ibabalik siya ng daddy ng buo.
Magiging ayos lang, nakangiting tugon ni Ricardo. Ngunit pagkatapos umalis ng mag-ina, agad na nagbago ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan. Inutusan niya ang mga tao na dalhin ako sa bahay ng pamilya ng Dalisay. Pagkatapos niyang isara ang pinto, nakita ko ang kalupitan sa kanyang mga mata. Sinenyasan ni Ricardo ang mga gwardiya. Agad na naunawaan ng mga gwardiya ang sinabi niya, lumapit at tinadyakan ako sa lupa, pinagtatali ako sa mga lubid. Ang sipang iyon ay napakalakas. Naramdaman ko lang na sumasakit ang aking likod. Bago ako makabawi mula sa sakit, hinablot na ni Ricardo ang latigo sa kamay ng gwardiya at hinampas ako ng malakas. Napakalakas ng lakas, agad akong dumugo. Dahil sa sobrang sakit, hindi ko napigilang sumigaw. Hindi ka ba natatakot na hindi ka makapagpapaliwanag isang araw kung sasaktan mo ako? Nakahiga ako sa isang pulang dugo at hindi ko napigilang tanungin. Pagkarinig niya sa akin na nagtanong, hindi nag-alala si Ricardo. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi ka nawawala ng walang bakas, kahit napatayin kita at buhayin muli, may dahilan akong maibabalik ka. Punong-puno ng tagumpay ang kanyang boses. Bigla akong tumawa, ngunit malapit na akong mawala ng walang bakas. Hindi pinansin ni Ricardo ang aking ngiti at hindi pa rin pagod na humahampas. Unti-unting nadugo ang latigo. Ang tunog ng latigo ay patuloy pa ring naririnig sa aking mga tainga. Hayop ka, nangahas kang agawin ang aking asawa at anak. Hindi ba't ikaw ang sumuko sa kanila noon? Pagkarinig nito, umisi si Ricardo. Kahit na hindi ko sila kailangan, hindi pa rin ito para sa iyo. Hindi ko alam kung anong mga paraan ang ginamit mo para hindi pumayag si Uin Khan na makipaghiwalay sa iyo. Ang bibig ko ay puno ng lasa ng sariwang dugo dahil sa pagsisikap na tiisin ang sakit. Ang mga reklamo ni Ricardo ay nakapagpatawa sa akin. Hindi alam ni Ricardo kung ano ang iniisip ko, at napawi ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghampas ng latigo ng mas malakas, halos papatayin ako, hanggang sa tumunog ang telepono sa sofa. Si Su Uin Khan ang tumawag. Nagbago ang kanyang mukha at sa wakas ay tumigil. Sumagot siya sa telepono. Hindi nagtanong ang kabilang linya at dumiretso na sa paksa. Sabihin mong sumagot si Juan de la Cruz sa telepono. Nanigas ang kanyang mukha at atubiling ibinigay sa akin ang telepono. Puno ng kalupitan ang kanyang mga mata. Nakita ko ang kanyang mga labi na gumalaw ngunit hindi makagawa ng tunog. Nabasa ko ang kanyang mga labi. Kung mangahas kang sabihin ang isang salita, ipapamuhay ko sa iyo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ka ba ginawa ng masama ni Ricardo? Ang hindi inaasahang alala ni Su Uin Khan ay naging dahilan upang manahimik ako ng mahabang panahon, ngunit hindi ko pa rin piniling ireklamo siya. Binulong ko lang ang dalawang salita, wala, sa telepono. Narinig ko rin sa telepono na nakahinga ng maluwag ang kabilang linya. Pupuntahan kita mamaya. Bago ibaba ang telepono, tumunog ang murang boses ni Ana. Ngumiti ako ng mahina. Hindi ko alam kung bakit bigla nilang naalala na alagaan ako ngayon. Marahil ay nararamdaman nila na malapit na akong umalis. Nang makita niya ako na nanahimik, medyo nalungkot ang hininga sa kabilang linya. Para siyang may gustong sabihin pa, ngunit hinablot ni Ricardo ang telepono at ibinaba ito, ibinigay ang latigo sa gwardiya. Mas lalong lumamig ang kanyang mga mata. Basta humihinga ka, ayos lang. Hindi ba sinabi ni Ma'am Effie na susunduin niya ang tao mamaya? Ang mga gwardiya na may hawak na latigo ay medyo nag-aalangan, ngunit tiningnan sila niya ng masama. Lalabas ako ngayon para mag-isip ng paraan para magtagal. Maaari mo siyang pahirapan hanggang umaga. Pagkaalis ni Ricardo, hindi pa rin natapos ang pahirap. Ang sakit ay sumakop sa lahat ng aking kamalayan sa bawat palo. Totoo ngang hindi ko sila nakita noong gabing iyon. Dahil kay Ricardo, muli silang nabigo. Hanggang sa madaling araw, tuluyan na ring tumigil ang mga gwardiya. Pinahirapan akong matalo na halos mapunit ang aking balat. Ang buong katawan ko ay puno ng mga sugat na nakakatakot. Sa labas ng mansyon, malabo kong narinig ang tunog ng makina ng kotse. Nag-alala ang gwardiya at nagmadaling tumawag ng katulong. Hinila ako ng katulong sa kwarto, nagpalit ako ng damit at pinunasan ang mga mansa ng dugo. Sa huli, inalalayan ako ng katulong para umupo sa sofa, at pagkatapos ay nawala ang lahat ng walang bakas. Nag-iisa na lang ako sa buong mansyon.
Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang ginintuang ilaw sa harap ng aking mga mata. Binabati kita, kapatid, natapos mo na ang iyong misyon. Muling nabuhay na ang iyong pamilya. Gusto mo bang umalis ka agad sa mundong ito? Napakaantig ko, ngunit wala na akong lakas sa aking mukha. Tinaas ko lang ang aking ulo para tumingin sa sistema at nagtanong, bago ako umalis, maaari mo ba akong tulungan? Ang walang emosyon na boses ng sistema ay tumunog. Anong gusto mong gawin? Tulungan mo akong kunin ang lahat ng video footage ng mga nakaraang araw na nagpapakita kay Ricardo na sinasaktan at sinasaktan ako bilang huling regalo sa kanila sa mundong ito. Kapatid, maghanda ka. Malapit na kitang iuwi. Pagkasabi ng boses, binalot ako ng ginintuang ilaw at pagkatapos ay nawala ng walang bakas, na nag-iwan lamang ng isang video footage na tahimik na nakalagay sa sofa kung saan ako nakaupo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sina Win Khan at Ana. Nang makita nila na walang laman ang sala, lalong lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanilang puso. Palagi nilang nararamdaman na mayroon nang nawala, ngunit hindi nila ito mapigilan. Hindi nakita ang taong gusto nilang makita. Sumimangot si Win Khan nang makita niya si Ricardo na pumasok sa likuran. Juan de la Cruz. Bago pa man matapos ni Ricardo dalisay ang kanyang sinasabi, nanginginig na lumapit ang bodyguard upang kunin ang video recording. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa screen, natatakot na baka lumitaw ang mga imahe na hindi dapat lumitaw. Pagkatapos ng isang tunog na static, lumitaw ang isang malinaw na imahe sa harap ng lahat. Ang unang lumitaw ay ang video recording sa kusina ng pamilya ng Win Khan noong unang dumating si Ricardo. Malinaw na naitala ng imahe ang eksena kung saan, pagkatapos kong tanggihan ang kanyang tulong, sinadya pa rin niyang hawakan ang isang mangkok ng sabaw at sinadyang binitawan ito na ibinuhos ang sabaw sa kanyang sarili. Pagkatapos, nang dumating sina Win Khan at Ana, nagpanggap siyang miserable at sinabing sinadya kong ibuhos ang sabaw sa kanya. Ang susunod ay ang buong proseso ng pagkalason sa kanyang birthday party. Nakita ni Win Khan ang eksena kung saan, pagkatapos niyang tanggapin ang isang baso ng tubig mula sa isang waiter, palihim siyang kumuha ng isang pakete ng gamot mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa isa sa dalawang baso ng alak. Pagkatapos niyang malinis ang kanyang tiyan at magising, umiyak siya at sinabing ako ang mastermind. Pagkatapos, dumating ang video recording kung saan, pagkatapos umalis nina Win Khan at Ana sa bahay ng pamilya ng Dalisay kahapon, ngumiti siya ng mahinahon at kinawayan ang mag-ina sa paalis. Pagkatapos ay agad na nagbago ang kanyang mukha at kinuha ang latigo para hagupitin ako. Nang tumawag siya para tanungin ang tungkol sa aking sitwasyon, nagbanta pa siya na huwag akong humingi ng tulong. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagbago ang kanyang mukha at inutusan ang bodyguard na ipagpatuloy ang pagpapahira. Kailangan lang nilang panatilihin akong buhay. Ang mukha ng mag-ina ay nagbago sa bawat imahe na lumitaw. Mula sa pagkabigla at hindi paniniwala sa simula, hanggang sa hindi na nila matiis na makita akong pahirapan, sa huli, ang lahat ay naging galit na galit kay Ricardo. Ang mukha niya ay madilim na tila tumutulo na ng tinta. Kaya ang lahat ay peke. Ricardo, niloloko mo kaming lahat. Sa puntong ito, naintindihan na nina Win Khan at Ana kung bakit nagpanggap na miserable si Ricardo noong nakaraang gabi at sinabing hindi na niya sila iiwan pa. Ito ang sinabi niya. Sinaktan ako ni Juan de la Cruz. Ito ang sinabi niya. Hindi ko sasaktan si Juan de la Cruz. Kung ang tanong kanina ay walang malay, kung gayon, sa tono ni Win Khan at Ana sa pagkakataong ito, tanging paglayo at tanong na lamang ang natitira. Samantala, mula nang lumitaw ang unang larawan, ang kanyang mukha ay namutla at natakot. Hindi niya maintindihan kung paano ako nakatakas matapos akong bugbugin ng husto, at bago pa man ako umalis, nag-iwan pa ako ng video recording na ito. Dahil sa kanyang ginawa, ang mga kamay at paa ni Ricardo ay nanghina sa takot at bumagsak siya sa lupa, patuloy na umiiling. Sa puntong ito, hindi pa rin niya nakalimutang magpaliwanag. Win Khan, kailangan ninyong maniwala sa akin. Hindi ako ang gumawa nito. Ang mga video na ito ay siguradong ginaya ni Juan de la Cruz upang frame ako. Alam ninyo, karaniwan ay hindi ko kayang pumatay ng kahit na isang langgam. Paano ko magagawa ang ganitong bagay?
Nang busy siyang magpaliwanag, nakalimutan niya ang kanyang imaheng itinayo sa harap nina Win Khan at Ana. Paano niya masasabi ang mga salitang alam ninyo? Nang makita siyang magsalita ng ganoon, malamig na pinisil ni Win Khan ang baba ni Ricardo at ngumisi ng malamig. Ako ang nagkamali na paniwalaan ka. Isang lalaki na kayang iwanan ako at si Ana nang walang pag-aalala 5 taon na ang nakakaraan. Pinaniniwalaan ko pa rin ang iyong mga salita at sinisisi si Juan de la Cruz. Hindi ko inaasahan na ikaw ang tunay na masama. Ricardo, nagkamali ako sa iyo, ngunit kailangang managot ang isang tao sa kanilang mga pagkakamali, hindi ba? Sabihin mo sa akin, paano kita parurusahan? Nakita ni Ricardo ang galit sa kanyang mga mata at nagpapanik na humingi ng awa. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid at sa huli ay tumigil kay Ana. Humingi siya ng tulong na tinitingnan ang batang babae, umaasa na sasabihin niya ang ilang salita para sa kanya. Ana, bilisan mo, hilingin mo sa iyong mommy na magpatawad. Alam na ng daddy ang kanyang pagkakamali. Hindi ninyo ako maaaring tratuhin ng ganito. Biglang itinaas ni Ana ang kanyang kamay at hinila ang damit ni Win Khan. Nang makita ito, kumislap ang isang bakas ng pag-asa at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nakita mo ba? Kahit gaano kabait si Juan de la Cruz kay Ana, hindi pa rin siya nagpapasalamat sa kanya. Hanggat magsasabi ako ng isang salita, hihingi pa rin siya ng awa para sa akin. Lumingon si Win Khan para tingnan si Ana. Ang kanyang mukha ay may malinaw na galit na pinipigilan. Malinaw na naisip din niya na hihingi ng awa ang batang babae para kay Ricardo. Ngunit ang sumunod na sinabi ng batang babae ay higit sa inaasahan ng lahat. Mommy, maaari mong parusahan si Daddy anumang oras. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay hanapin si Tito Juan. Pagkatapos ng lahat, nagbalik lamang si Ricardo kay Juan de la Cruz para malaman na siya ang nagmana ng mga kumpanya ng pamilya ng Cruz at siya ang pinakamalaking negosyante sa bansa. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Ana si Ricardo na Daddy pagkatapos niyang bumalik. Sayang, hindi ko na ito narinig. Hindi ko na rin ito pinapahalagahan pa. Nang marinig ang binagong address, ang pag-asang nabuhay na muli ay agad na namatay. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na dahil lamang sa isang video na walang malinaw na pinagmulan na bigla ang lumitaw, susuko sila sa kanya. Win Khan, Ana. Sigaw niya. Ngunit hindi na tumingin ang mag-ina. Nag-iwan lamang sila ng ilang mga bodyguard na nagtali kay Ricardo at sa mga sumuntok sa akin, at dinala sila pabalik sa villa ng pamilya ng Easy at ikinulong sila. Sinamahan nila ang mga natitirang bodyguard at nagsimulang maghanap mula sa villa ng pamilya ng Dalisay na pinalawak ang hanay sa paligid. Ngunit naghanap sila sa buong bahay ng pamilya ng Dalisay, naghanap sa buong villa, naghanap sa buong lungsod, at naghanap sa buong bansa, ngunit hindi pa rin nila ako natagpuan. Hindi pa rin sumusuko sina Win Khan at Ana na hanapin ako. Nagulat sila sa pulis at nag-issue ng warrant of arrest. Ngunit 3 araw, 3 linggo, 3 buwan at 3 taon ang lumipas. Walang balita. Sa silid ng pagbisita, na pinaghihiwalay ng isang espesyal na salamin, nakaupo ang mag-ina ni na Ricardo at Win Khan ng harapan. Nakasuot siya ng isang stripe na uniforme ng bilanggo at may magaspang na mukha. Ang kanyang balat ay puno ng mga peklat. Mayroon ding isang peklat sa kanyang mukha na gawa sa isang nasunog na mukha. Sa labas ng salamin, tiningnan siya ni Win Khan ng walang emosyon. Hindi siya naantig sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga peklat na ito ay may kinalaman sa kanya. Pagkatapos niyang malaman ang ginawa ni Ricardo 3 taon na ang nakaraan, dinala niya siya pabalik sa villa at sinuklian ang lahat ng ginawa niya sa akin. Mula sa mainit na sabaw, nagpakulo siya ng isang mainit na kettle ng tubig at ibinuhos sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Kahit na umiyak at humingi siya ng awa, hindi pa rin siya lumambot. Ilang beses niya akong pinalo at gayon din ang ibinalik niya. Binugbog niya lamang siya hanggang sa umiyak siya ng tuloy-tuloy. Kung hindi dahil pagkatapos na maghanap sa akin, isinumbong niya ang insidente sa pulisya, na nagdulot ng maraming bagay na ginawa ni Ricardo, upang mailantad na sinumpa ng libu-libong tao at ikinulong. Marahil ay dadanas pa rin siya ng maraming pahirap sa kanyang kamay. Ngunit kahit na nakakulong siya, hindi naging mas mahusay ang kanyang buhay.
Tinawag siya na isang nakakahiyang third party, nilayuan at binugbog siya ng kapwa mga bilanggo. Karaniwan na hindi siya busog sa pagkain. Matagal na silang nagsarado ng mga relasyon at hindi na sila makakaupo para magsalita ng mahinahon. Sa oras na ito, nagpakita ng kawalan ng pasensya sina Edwin Khan at Ana. Hindi ba sinabi mo na alam mo kung nasaan si Juan de la Cruz? Wala talagang gustong pumunta dito. Hindi malalaman ng isang nakakulong na tao pagkatapos ng 3 taon. Maliban kung pinatay niya ako noong una at itinago ang aking katawan. Ngunit kung totoo, hindi na niya kailangang maghintay ng 3 taon para sabihin ito. Hanggat may isa pang sinag ng pag-asa, ayaw nilang sumuko. Binuksan ni Ricardo ang kalahati ng kanyang mukha na hindi nasunog at mumiti na nagmumukhang kakatwa. Kahit na ang isang taong matapang na makakita ay matatakot hanggang sa magkaroon ng bangungot. Ngunit sa oras na ito, kahit na nakita ni Ana, 8 taong gulang, ang eksenang ito, hindi nagbago ang kanyang mukha. Tila hindi niya nakilala ang isang pamilyar na aspeto. Dapat malaman ko na wala na siya sa mundong ito, bumalik sa kanyang mundo. Nakakatawa, narito kayo dahil sa kanya upang pahirapan ako at gumugol ng napakaraming human resources at material na mapagkukunan upang hanapin siya. Ang totoo, hindi niya kayo minahal kailanman. Nang marinig ni na Edwin Khan at Ana ito, natigilan sila at pagkatapos ay hindi naniwala. Ano ang ibig mong sabihin na wala na siya sa mundong ito? Ano ang ibig mong sabihin na hindi niya kami minahal kailanman? Lahat iyon ay kalokohan. Ang ekspresyon ng mag-ina ay pareho, naniniwalang sinasadyang sinasabi ni Ricardo ang mga salitang ito upang inisin sila para sa ginawa nila sa kanya noon. Agad na sumimangot sila at tumayo, handa nang umalis. Ngunit tinawag niya sila muli. Hindi ninyo ba gustong malaman kung sino ang 2 tao sa larawan na hawak ni Juan de la Cruz noong panahong iyon? Ang magaralgal na boses ay naglakbay sa telepono na itinapon sa mesa. Medyo sira at hindi malinaw, ngunit huminto sina Edwin Khan. Ang nalimutan na memorya ay biglang bumalik. Ang memorya ay nagbukas ng bawat pahina, at sa huli, tumigil sa larawan na nakita lamang nila noon. Malinaw na naalala rin nila ang lumang larawan na bahagyang nanilaw. Sa larawan, mayroong 2 tao, isang bata at isang matanda. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Mayroon ding mga mata na hinanap ko, nagpapaalala sa akin na babalik ako sa kanila sa loob ng 3 araw. Kasama ang daliri na humahaplos sa larawan at ang kilos ko na madaling hinablot ang larawan nang maglakas loob silang gumamit ng kaunting puwersa na nagpapasakit sa akin. Kahit na anong isipin ko, ang relasyon sa pagitan nila ay hindi maaaring mga kaibigan na hindi nakipag-ugnayan sa loob ng mahabang panahon. Nang makita silang tumigil, ang mga mata ni Ricardo ay puno ng kagalakan at kabaliwan. Pahihirapan siya sa loob ng 3 taon. Bakit sila dapat mamuhay ng komportable? Nagkaroon ako ng panaginip sa mga nagdaang araw, nangangarap ng isang mundo na iba sa ating mundo. Ang mundo na iyon ay eksaktong kapareho ng ating mundo, ngunit walang pamilya ng Ihi, walang Uin Khan, at walang Ana. Ngunit may Juan de la Cruz sa mundong iyon. Hinahawakan niya ang kamay ng 2 tao, na ang 2 tao sa larawan. Tinawag siya ng isa na asawa at tinawag siya ng isa na daddy. Malinaw kong nakita na ang kanyang estado, kasama sila ay ganap na iba sa inyong 2. Ang kanyang kagalakan doon ay tunay. Ang kanyang pagmamahal para sa kanila ay tunay, at hindi katulad ng pagtrato niya sa inyong 2. Sumusunod siya sa inyo sa lahat ng paraan, ngunit nabubuhay siya tulad ng isang puppet. Nakakita ko ng isang ginintuang ilaw at tinawag ito ni Juan de la Cruz na isang sistema. Minsan ay nakikipag-usap siya dito. Doon ko nalaman na si Juan de la Cruz ay hindi isang tao mula sa mundong ito. Pumarito siya sa inyong tabi dahil nasangkot ang kanyang asawa at anak sa aksidente sa sasakyan sa mundo. Kinalap ko ang kayamanan ng aking kapanganakan, ang katuparan ng iyong panalangin sa paglubog ng araw at ang paglubog nito sa bawat pag-ibig. Isang gabi nakatingala ang aking puso, pinagmamasdan ang pagsibol ng magandang huni ng ibon. Ang mundo ay isang hiling at sa huli, ikaw ay isang bagong simula. Kaya ngayon, ako'y maging maligaya. Isang kislap ng kaligayahan para sa gabi ng aking pagkapanganak. Magsimula tayo ng isang masayang paglakbay, sapagkat ang pag-ibig ay malaya sa loob. Nakikilala ko sa iyo, hindi ang huling lalo na't hindi natin inaasahan ang susunod.
Kung may iba pang inaasahan sa iyo, mangyaring huwag mo itong ibigay. Ang susunod na mundo ay hindi sa iyo. Tanging ang pag-record lang sa kanyang mga kamay ang nag-iisip niya. Tumingin siya sa telebisyon sa tapat ng sofa at itinuro ang isa sa mga bodyguard. Pakibuksan ito. Bago pa man matapos ni Ricardo Dalisay ang kanyang sinasabi, nanginginig na lumapit ang bodyguard at kinuha ang video recording. Pagkaayos, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa screen, natatakot na baka lumitaw ang mga imahe na hindi dapat lumitaw. Pagkatapos ng isang tunog ng static, lumitaw ang isang malinaw na imahe sa harap ng lahat. Ang unang lumitaw ay ang video recording sa kusina ng pamilya ng Ify Win Khan noong unang dumating si Ricardo. Malinaw na naitala ng imahe ang eksena kung saan, pagkatapos kong tanggihan ang kanyang tulong, sinadya pa rin niyang hawakan ang isang mangkok ng sabaw at sinadyang binitawan ito na ibinuhos ang sabaw sa kanyang sarili. Pagkatapos, nang dumating sina Ify Win Khan at Ana, nagpanggap siyang miserable at sinabing sinadya kong ibuhos ang sabaw sa kanya. Ang susunod ay ang buong proseso ng pagkalason sa kanyang birthday party. Nakita ni Ify Win Khan ang eksena kung saan, pagkatapos niyang tanggapin ang isang baso ng tubig mula sa isang waiter, palihim siyang kumuha ng isang pakete ng gamot mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa isa sa dalawang baso ng alak. Pagkatapos niyang malinis ang kanyang tiyan at magising, umiyak siya at sinabing ako ang mastermind. Pagkatapos, dumating ang video recording kung saan, pagkatapos umalis ni Ify Win Khan at Ana sa bahay ng pamilya ng Dalisay kahapon, ngumiti siya ng mahinahon at kinawayan ang mag-ina sa paalis. Pagkatapos ay agad na nagbago ang kanyang mukha at kinuha ang latigo para hagupitin ako. Nang tumawag siya para tanungin ang tungkol sa aking sitwasyon, nagbanta pa siya na huwag akong humingi ng tulong. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagbago ang kanyang mukha at inutusan ang bodyguard na ipagpatuloy ang pagpapahira. Kailangan lang nilang panatilihin akong buhay. Ang mukha ng mag-ina ay nagbago sa bawat imahe na lumitaw. Mula sa pagkabigla at hindi paniniwala sa simula, hanggang sa hindi na nila matiis na makita akong pahirapan, sa huli, ang lahat ay naging galit na galit kay Ricardo. Ang mukha niya ay madilim na tila tumutulo na ng tinta. Kaya ang lahat ay peke. Ricardo, niloloko mo kaming lahat. Sa puntong ito, naintindihan na nina Ify Win Khan at Ana kung bakit nagpanggap na miserable si Ricardo noong nakaraang gabi at sinabing hindi na niya sila iiwan pa. Ito ang sinabi niya. Sinaktan ako ni Juan de la Cruz. Ito ang sinabi niya. Hindi ko sasaktan si Juan de la Cruz. Kung ang tanong kanina ay walang malay, kung gayon, sa tono ni Ify Win Khan at Ana sa pagkakataong ito, tanging paglayo at tanong na lamang ang natitira. Samantala, mula nang lumitaw ang unang larawan, ang kanyang mukha ay namutla at natakot. Hindi niya maintindihan kung paano ako nakatakas matapos akong bugbugin ng husto, at bago pa man ako umalis, nag-iwan pa ako ng video recording na ito. Dahil sa kanyang ginawa, ang mga kamay at paa ni Ricardo ay nanghina sa takot at bumagsak siya sa lupa, patuloy na umiiling. Sa puntong ito, hindi pa rin niya nakalimutang magpaliwanag. Win Khan, kailangan ninyong maniwala sa akin. Hindi ako ang gumawa nito. Ang mga video na ito ay siguradong ginaya ni Juan de la Cruz upang frame ako. Alam ninyo, karaniwan ay hindi ko kayang pumatay ng kahit na isang langgam. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Nang busy siyang magpaliwanag, nakalimutan niya ang kanyang imaheng itinayo sa harap ni Ify Win Khan at Ana. Paano niya masasabi ang mga salitang alam ninyo? Nang makita siyang magsalita ng ganoon, malamig na pinisil ni Ify Win Khan ang baba ni Ricardo at mumisi ng malamig. Ako ang nagkamali na paniwalaan ka. Isang lalaki na kayang iwanan ako at si Ana nang walang pag-aalala 5 taon na ang nakakaraan. Pinaniniwalaan ko pa rin ang iyong mga salita at sinisisi si Juan de la Cruz. Hindi ko inaasahan na ikaw ang tunay na masama. Ricardo, nagkamali ako sa iyo, ngunit kailangang managot ang isang tao sa kanilang mga pagkakamali, hindi ba? Sabihin mo sa akin, paano kita parurusahan? Nakita ni Ricardo ang galit sa kanyang mga mata at nagpapanik na humingi ng awa. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid at sa huli ay tumigil kay Ana. Humingi siya ng tulong na tinitingnan ang batang babae, umaasa na sasabihin niya ang ilang salita para sa kanya. Ana, bilisan mo, hilingin mo sa iyong mommy na magpatawad. Alam na ng daddy ang kanyang pagkakamali.
Hindi ninyo ako maaaring tratuhin ng ganito. Biglang itinaas ni Ana ang kanyang kamay at hinila ang damit ni Win Khan. Nang makita ito, kumislap ang isang bakas ng pag-asa at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nakita mo ba? Kahit gaano kabait si Juan de la Cruz kay Ana, hindi pa rin siya nagpapasalamat sa kanya. Hanggat magsasabi ako ng isang salita, hihingi pa rin siya ng awa para sa akin. Lumingon si Win Khan para tingnan si Ana. Ang kanyang mukha ay may malinaw na galit na pinipigilan. Malinaw na naisip din niya na hihingi ng awa ang batang babae para kay Ricardo. Ngunit ang sumunod na sinabi ng batang babae ay higit sa inaasahan ng lahat. Mommy, maaari mong parusahan si Daddy anumang oras. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay hanapin si Tito Juan. Pagkatapos ng lahat, nagbalik lamang si Ricardo kay Juan de la Cruz para malaman na siya ang nagmana ng mga kumpanya ng pamilya ng Cruz at siya ang pinakamalaking negosyante sa bansa. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Ana si Ricardo na Daddy pagkatapos niyang bumalik. Sayang, hindi ko na ito narinig. Hindi ko na rin ito pinapahalagahan pa. Nang marinig ang binagong address, ang pag-asang nabuhay na muli ay agad na namatay. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na dahil lamang sa isang video na walang malinaw na pinagmulan na bigla ang lumitaw, susuko sila sa kanya. Win Khan, Ana. Sigaw niya. Ngunit hindi na tumingin ang mag-ina. Nag-iwan lamang sila ng ilang mga bodyguard na nagtali kay Ricardo at sa mga sumuntok sa akin, at dinala sila pabalik sa villa ng pamilya ng Easy at ikinulong sila. Sinamahan nila ang mga natitirang bodyguard at nagsimulang maghanap mula sa villa ng pamilya ng Dalisay na pinalawak ang hanay sa paligid. Ngunit naghanap sila sa buong bahay ng pamilya ng Dalisay, naghanap sa buong villa, naghanap sa buong lungsod, at naghanap sa buong bansa, ngunit hindi pa rin nila ako natagpuan. Hindi pa rin sumusuko sina Win Khan at Ana na hanapin ako. Nagulat sila sa pulis at nag-issue ng warrant of arrest. Ngunit 3 araw, 3 linggo, 3 buwan at 3 taon ang lumipas. Walang balita. Sa silid ng pagbisita, na pinaghihiwalay ng isang espesyal na salamin, nakaupo ang mag-ina ni Ricardo at Win Khan ng harapan. Nakasuot siya ng isang stripe na uniforme ng bilanggo at may magaspang na mukha. Ang kanyang balat ay puno ng mga peklat. Mayroon ding isang peklat sa kanyang mukha na gawa sa isang nasunog na mukha. Sa labas ng salamin, tiningnan siya ni Win Khan ng walang emosyon. Hindi siya naantig sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga peklat na ito ay may kinalaman sa kanya. Pagkatapos niyang malaman ang ginawa ni Ricardo 3 taon na ang nakaraan, dinala niya siya pabalik sa villa at sinuklian ang lahat ng ginawa niya sa akin. Mula sa mainit na sabaw, nagpakulo siya ng isang mainit na kettle ng tubig at ibinuhos sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Kahit na umiyak at humingi siya ng awa, hindi pa rin siya lumambot. Ilang beses niya akong pinalo at gayon din ang ibinalik niya. Binugbog niya lamang siya hanggang sa umiyak siya ng tuloy-tuloy. Kung hindi dahil pagkatapos na maghanap sa akin, isinumbong niya ang insidente sa pulisya, na nagdulot ng maraming bagay na ginawa ni Ricardo, upang mailantad, na sinumpa ng libu-libong tao at ikinulong. Marahil ay dadanas pa rin siya ng maraming pahirap sa kanyang kamay. Ngunit kahit na nakakulong siya, hindi naging mas mahusay ang kanyang buhay. Tinawag siya na isang nakakahiyang third party, nilayuan at binugbog siya ng kapwa mga bilanggo. Karaniwan na hindi siya busog sa pagkain. Matagal na silang nagsarado ng mga relasyon at hindi na sila makakaupo para magsalita ng mahinahon. Sa oras na ito, nagpakita ng kawalan ng pasensya sina Win Khan at Ana. Hindi ba sinabi mo na alam mo kung nasaan si Juan de la Cruz? Wala talagang gustong pumunta dito. Hindi malalaman ng isang nakakulong na tao pagkatapos ng 3 taon. Maliban kung pinatay niya ako noong una at itinago ang aking katawan. Ngunit kung totoo, hindi na niya kailangang maghintay ng 3 taon para sabihin ito. Hanggat may isa pang sinag ng pag-asa, ayaw nilang sumuko. Binuksan ni Ricardo ang kalahati ng kanyang mukha na hindi nasunog at mumiti na nagmumukhang kakatwa. Kahit na ang isang taong matapang na makakita ay matatakot hanggang sa magkaroon ng bangungot. Ngunit sa oras na ito, kahit na nakita ni Ana, 8 taong gulang, ang eksenang ito, hindi nagbago ang kanyang mukha. Tila hindi niya nakilala ang isang pamilyar na aspeto.
Dapat malaman ko na wala na siya sa mundong ito, bumalik sa kanyang mundo. Nakakatawa, narito kayo dahil sa kanya upang pahirapan ako at gumugol ng napakaraming human resources at material na mapagkukunan upang hanapin siya. Ang totoo, hindi niya kayo minahal kailanman. Nang marinig ni na Win Khan at Ana ito, natigilan sila at pagkatapos ay hindi naniwala. Ano ang ibig mong sabihin na wala na siya sa mundong ito? Ano ang ibig mong sabihin na hindi niya kami minahal kailanman? Lahat iyon ay kalokohan. Ang ekspresyon ng mag-ina ay pareho, naniniwalang sinasadyang sinasabi ni Ricardo ang mga salitang ito upang inisin sila para sa ginawa nila sa kanya noon. Agad na sumimangot sila at tumayo, handa nang umalis. Ngunit tinawag niya sila muli. Hindi ninyo ba gustong malaman kung sino ang dalawang tao sa larawan na hawak ni Juan de la Cruz noong panahong iyon? Ang magaralgal na boses ay naglakbay sa telepono na itinapon sa mesa. Medyo sira at hindi malinaw, ngunit huminto sina Win Khan. Ang nalimutan na memorya ay biglang bumalik. Ang memorya ay nagbukas ng bawat pahina, at sa huli, tumigil sa larawan na nakita lamang nila noon. Malinaw na naalala rin nila ang lumang larawan na bahagyang nanilaw. Sa larawan, mayroong dalawang tao, isang bata at isang matanda. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Mayroon ding mga mata na hinanap ko, nagpapaalala sa akin na babalik ako sa kanila sa loob ng 3 araw. Kasama ang daliri na humahaplos sa larawan at ang kilos ko na madaling hinablot ang larawan nang maglakas loob silang gumamit ng kaunting puwersa na nagpapasakit sa akin. Kahit na anong isipin ko, ang relasyon sa pagitan nila ay hindi maaaring mga kaibigan na hindi nakipag-ugnayan sa loob ng mahabang panahon. Nang makita silang tumigil, ang mga mata ni Ricardo ay puno ng kagalakan at kabaliwan. Pahihirapan siya sa loob ng 3 taon. Bakit sila dapat mamuhay ng komportable? Nagkaroon ako ng panaginip sa mga nagdaang araw, nangangarap ng isang mundo na iba sa ating mundo. Ang mundo na iyon ay eksaktong kapareho ng ating mundo, ngunit walang pamilya ng Ihi, walang Win Khan, at walang Ana. Ngunit may Juan de la Cruz sa mundong iyon. Hinahawakan niya ang kamay ng 2 tao, na ang 2 tao sa larawan. Tinawag siya ng isa na asawa at tinawag siya ng isa na daddy. Malinaw kong nakita na ang kanyang estado, kasama sila ay ganap na iba sa inyong dalawa. Ang kanyang kagalakan doon ay tunay. Ang kanyang pagmamahal para sa kanila ay tunay, at hindi katulad ng pagtrato niya sa inyong dalawa. Sumusunod siya sa inyo sa lahat ng paraan, ngunit nabubuhay siya tulad ng isang puppet. Nakakita ko ng isang ginintuang ilaw at tinawag ito ni Juan de la Cruz na isang sistema. Minsan ay nakikipag-usap siya dito. Doon ko nalaman na si Juan de la Cruz ay hindi isang tao mula sa mundong ito. Pumarito siya sa inyong tabi dahil nasangkot ang kanyang asawa at anak sa aksidente sa sasakyan sa mundo. Siya ay nasa estado ng pagiging kumatos, kaya tinanggap niya ang misyon na ito mula sa sistema. Ang misyon na samahan kayong dalawa sa loob ng 5 taon. Isa sa mga kinakailangan ng misyon ay kinakailangang sumunod sa inyong dalawa sa lahat ng paraan. Hindi niya kayo minahal kailanman. Sa kanyang mga mata, kayong dalawa ay ang target lamang ng misyon. Ricardo, lalong nasisiyahan, ngunit sa bawat pangungusap na sinabi niya, lalong namumutla ang mukha ni na Win Khan at Ana, hanggang sa puti na ang mukha ni Ana at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nagsisinungaling ka. 3 salita lamang, ngunit ang boses ng batang babae ay nasasakal. Nais niyang magpaliwanag, nais niyang itanggi, itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Win Khan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mommy! Siya ay naghihintay sa isang kalituhan, nagpapaliwanag sa huli, may biglaang naalala ni Win Khan ang mga oras na paulit-ulit kong binubulong, ikanong araw, ika-2 araw, ika-3 araw. Noong panahong iyon, tinanong niya ako. Sinabi ko lang, walang nangyayari, ngunit noong naisip niya ito ngayon, kung anong araw na mawawala ako, hindi ba ito ang eksaktong araw na binilang ko? Hindi gustong maniwala ni Win Khan, ngunit sa kanyang puso, naniwala siya sa sinabi ni Ricardo. Kahit na sinabi niya na ang mga alaga at pakiramdam ni Juan ay kinailangan at kung saan ang mga kinakailangan ng sistem. Ana, ano pang ebidensya natin maliban sa system para sa kanyang pagmamahal sa atin? Kung walang mga kataga ng system, Ricardo para sa kanila? Mula pa lang noon, laging ang pag-aalaga lamang.
Ethuwin. Kai, sinabi ni Ricardo, patuloy din ang gasolina at umalis, hati. Ngunit maaari lamang itong pasukin sa pamamagitan ng kaluluwa, at tanging kapag nasugatan ang kaluluwa ang mararamdaman ang sakit. Ngunit dahil ang kaluluwang nasugatan ay hindi na mababawi, hindi inirerekomenda na subukan. Ang huling pangungusap ay tuluyang sumira sa intensyon ni Ethuwin Khan na subukan. Hindi pa niya ako nakikita muli, paano niya matitiis ang isang sugat na hindi na maghihilom. Sa pag-iisip nito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ana at tumingala sa gintong bola ng liwanag. Talaga bang matutulungan mo kaming tuparin ang aming mga pangarap? Kahit ano pa? Posible bang pumunta sa ibang mundo at makita ang taong gusto kong makita? Sa pagdinig sa magkakasunod na mga tanong ni Ethuwin Khan, tumaas din ang pag-asa ni Ana. Mula nang malaman niya na nagdusa ako ng labis na kawalan at na ang aking paglapit sa kanila ay may ibang layunin, palaging inaasam ni Ana na makitang muli ako. Ngayon, bigla niyang nalaman na maaari niya akong makitang muli. Sabik at natatakot siya, natatakot na sa huli ay isa lamang itong panaginip. Hanggat nakumpleto mo ang misyon na itinalaga ng sistema, may pagkakataong matupad ang iyong kahilingan. Dahil sa espesyal na misyon, may kasalukuyang dalawang pagpipilian. Ang isa ay piliin ang random na kasamang sistema sa ibang mundo na samahan ang target na paksa sa loob ng 5 taon. Sa panahong ito, hindi mo maaaring tanggihan ang anumang kahilingan ng target na paksa. Pagkatapos makumpleto ang misyon, gagantimpalaan ka ng isang pagkakataong matupad ang iyong kahilingan. Ang pangalawa ay piliin ang sistema ng pamamahagi ng ari-arian sa isang itinalagang mundo, piliin ang itinalagang target na paksa, at 70% ng ari-arian na nakuha sa mundo ng misyon ay ililipat sa target na paksa sa anumang anyo. Pagkatapos piliin na pumasok sa mundo ng misyon, hindi na sila makakabalik sa dating mundo. Dalawang pagpipilian ang tumutugma sa dalawang landas. Tiningnan ni Ethuwin Khan at Ana ang isa't isa, at hindi nag-alinlangan na sumagot ng sabay, pinili ko ang pangalawa. Para sa kanila, wala nang anumang bagay sa mundong ito na katangi-tanging panatilihin. Hanggat maaari silang manatili sa aking tabi magpakailanman, ano kung ilipat nila ang 70% ng kanilang ari-arian sa akin? Ito ang utang nila sa akin, kaya dapat nilang bayaran ito. Tulad ng para sa tinatawag na kasamang sistema at kailangang sumunod sa iba sa lahat ng paraan sa loob ng maraming taon, hindi na nila makapaghihintay ng isa pang segundo. Ang ginintuang bola ng liwanag ay tumatalon-talon na para bang tumatango. Pagkatapos, tumunog ang electronic voice, matagumpay na tinanggap ang misyon. Kumokonekta sa portal ng mundo. Habang tumutunog ang boses, nadama ni Ethuwin Khan at Ana na umiikot ang langit at lupa, at pagkatapos ay mabilis silang nawalan ng malay. Nang magising ang mag-ina, nagbago na ang tanawin sa kanilang harapan. Ang puting kisam at malakas na amoy ng disinfectant ay nagpapakita na sila ay nasa isang ospital. Nang nakatulog silang imulat ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang abalang nurse na abala sa pagpapalit ng kanilang mga drip. Nang marinig ang ingay, lumingon ang nurse at ngumiti. Gising na kayo. Pagkatapos ng 3 taon, pagbalik sa tunay na mundo, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Noong panahong iyon, nasa rehabilitation center ako ng ospital sa lungsod, kasama sina Blanca at Ana. Bagamat 3 taon na ang nakalipas mula nang magising sila sa estado ng pagiging komatos, dahil sa matagal na panahon ng pagiging komatos at sa mga kahihinatnan ng aksidente sa sasakyan, kailangan pa rin nilang sumailalim sa rehabilitasyon bago sila unti-unting bumalik sa kanilang dating estado. Ito ang huling pagkakataon na napunta kami rito. Tumunog ang kampana ng telepono sa tamang sandali. Hello, ako ba si Juan de la Cruz? Sinagot ko ang telepono. Sa kabilang dulo ay isang hindi pamilyar na babaeng boses. Pagkatapos kong kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan, nagpatuloy siya, nasa ward ng ospital sa lungsod ako. Mayroong 2 pasyente na nagsasabing kaibigan mo sila. Maginhawa ba para sa iyo na pumunta rito? 2 pasyente. Medyo nagulat ako, ngunit naisip ko na hindi ito malayo, kaya pumayag pa rin ako. Okay. Pagkababa ko ng telepono, nagpaalam ako kay Blanca at Ana, at naglakad papunta sa ward. Ang ward ay matatagpuan sa ika-5 palapag, sa tapat ng rehabilitation center. Sumakay ako sa elevator. Sa harap ko ay ang information desk ng nurse.
Pagkatapos kong itanong ang partikular na numero ng kwarto, pumunta ako. Sa masikip na kwarto, pinaghihiwalay ng mga berdeng kortina ang mga kama. Tanging ang kortina sa pagitan ng dalawang kama sa gitna ang hindi nakasara. Malinaw na ang dalawang pasyente ang naghahanap sa akin. Lumapit ako, ngunit nang makita ko ang dalawang babae na nakaupo sa kama, natigilan ako. Ethuin Khan. Ana. Hindi ba't dapat silang nasa misyon ko? Bakit sila lumitaw dito at mukhang pagod na pagod? Sa mundo na iyon, gusto nila kung ano ang gusto nila. Kailan nila kailangang manirahan sa kahabag-habag na kwarto? Nang makita ko ni na Ethuin Khan at Ana, agad na namula ang kanilang mga mata. Juan, sobrang miss ka na namin. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Pagkatapos ng sandali ng pagkabigla, mabilis akong nakabawi ng aking pagiging kalmado at tiningnan sila tulad ng mga estranghero. Ang aking malamig na paningin ay nagdulot sa kanilang dalawa na mag-atubili. Tumalon si Ana mula sa kama at mahigpit na niyakap ang aking binti. Daddy, alam namin ng mommy ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo ba kaming dalawa? Dati ay hindi ko maintindihan. Umasa ako sa iyo upang palayawin ako at sinadyang bulihin ka, ngunit ngayon, ako ay tunay na masunurin. Sa ilang salita lamang, namumula na ang kanyang mga mata. Kasama ng kanyang maliit at magandang mukha, siya ay mukhang kaawa-awa. Hindi matitiis ni Ethuin Khan. Tulad ng ginawa niya, niyakap niya ako at umiyak. Maaari lamang siyang palihim na mainggit. Pagkatapos niyang huminahon, nagsalita siya, Juan, hinanap ka namin sa loob ng 3 taon. Dati naiintindihan ka namin at pinabayaang saktan ka ni Ricardo ng labis na beses. Ngunit pagkatapos naming malaman ang katotohanan, binigyan namin siya ng marapat na aral at ikinulong siya. Juan, lahat kami ay nagkamali. Ano man ang gusto mong gawin sa amin, pupunta lang kami ng buo. Huwag lang kaming iwanan. Si Ethuin Khan, ang pinakamayamang babae, ang palaging malamig at nagpapasya na kahit sa harap ko, palaging pinananatili ang kanyang paglayo. Ngayon, pagkatapos niyang makitang muli ang taong hinanap niya sa loob ng 3 taon, sa huli ay yumuko siya at humingi sa akin ng awa. Ngunit ako, na dati ay sinusunod sila sa lahat ng paraan at sinabi ng lahat na mahal ko sila hanggang sa ako ay nabulag, ay wala ng kislap sa aking puso kapag nakaharap sa kanilang paghingi ng tawad. Nakarinig ng ingay ang pasyente sa kalapit na kama at binuksan ang kurtina para sumulyap. Nang malinaw niyang makita ang nakakahiyang ekspresyon ni na Ethuin Khan at Ana, lihim na nakita siyang magreklamo na sila ay tunay na walang puso na tinalikuran maging ang kanilang asawa at anak. Pagkatapos ay narinig niya ang aking boses. Mayroon na akong asawa at anak. Hindi ako ang dalawang yun. NSEDE, kami ay isang beses nang nagkakilala ng ilang beses. Kung gusto mong manatili rito, hindi mo kailangang idrag ako. Kung nakita sila ng aking asawa at anak, magsiselo sila. Walang anumang emosyon na ilagay ko ang mga kamay ni Ana sa akin at pagkatapos ay humarap ako. Lumabas sa ward na may malinaw. Hindi na sila nagkomento at magkakaroon tayo ng sariling landas. Bago sumagot ay bumalik na kami sa ward ngunit pinabulaanan nito. Hindi pa rin ako nagkakasundo sa kanya. Okay. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako nagtatrabaho doon ng para maisip ang kapakanan nila. Para sa karamihan sa karaniwang naganap, wala na akong magawa kung hindi ihalo ang karamihan ng ginawa ko. Matapos ang aming nakakalokong gabi na iyon, nagpatuloy kami sa aming mundo sa gitna. Nakalulungkot lamang ang aming mga pagsasanay.